What's up, guys? Ito ang Dandadan Season 2, Episode 1 and 2. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na't magsimula. Sa simula, hinahabol ni Momo Ace ng isang grupo ng mga lalaki. Nagtakbo siya para makatakas. Pero bago siya tuluyang makalayo, may isa sa mga lalaki ang hamatak sa kanya, may nakasusuklam ng ngiti. Nang biglang bumagsak ang bahay sa likuran nila, pinakawalan siya ng lalaki at tumakbo palayo. Pagkabilib, bigla namang dumating si Grandma Turbo. Nilinaw niya na natuwa siyang makita ang lumang hot spring na nabuwal. Nawala nang mula si Momo kaya nagtaka siya at tinanong si Grandma Turbo kung anong ginagawa niya roon. Ipinaliwanag ni Grandma Turbo na narinig niyang pinag-uusapan ni Seiko ang lugar na pupuntahan ni Momo. Kaya sumama ito nang itago sa backpack ni Momo para makapunta rin sa hot spring. Dagok sa iba, lumabas mula sa buhangin ang ilang kapatid at nagreklamo tungkol sa nangyari. Tapos, dumating ang kinatawan ng Commercial Association. Hinanap nila si Leo at sinisi siya sa pagbagsak. Nilihis nila ang pansin sa mga kapatid na lang daw ang may sala. Pasasalamat at tapat na pananalita. Nagpasalamat si Momo kay Grandma Turbo sa pagligtas sa kanya. Ngunit inaming hindi ito hatang tulong, hindi tunay ang dahilan. Nag-usap sina Momo at Grandma Turbo, tinanong ni Momo kung ano-ano ang itsura nina Gigi at Okaren. Sagot ni Grandma Turbo, marami na raw dagwang tao ang nakapasok sa kanilang bahay. Sa bahay nina Gigi at Okaren. Tumingin sina Gigi at Okaren sa pader na may butas at naguluhan. Hindi sila sigurado kung anong gagawin. Usapin na lang daw na hintayin si Momo pabalik para hindi sila makapasok ng mag-isa at baka lalong magsulsul. Isang hindi inaasahan. Biglang may narinig silang boses sa labas ng bahay, akala nila si Momo na nakauwi na. Tumakbo si Gigi sa pintuan, sabik nang makita siya. Ngunit nang bumukas ang pintuan, tatlong babae ang tumitig kay Gigi nang nakakatakot. Panawagan ng mga babae. Inimbitahan sila sa loob at tinanggihan ni Gigi ng mahinahon. Pero may boses na sinabi na dahil sa kanila ay nakatira pa si JYN. Kaya kailangan daw siyang magsaing ng pasasalamat. Pagtatanong ni Okaren, tahimik na tumawag si Okaren kay JYN at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni JYN na magkaibigan sila at pinaupa lang niya roon ang bahay habang nasa ospital ang kanyang mga magulang. Sinundan nito ng balita na ang mga babae ay galing sa pamilyang Kito. Sila raw ang may-ari ng bahay. Nang maalala ni Okaren ang nabasag na pader, nag-alala siya. Buti na lang may paliwanag si JYN, sasabihin lang daw niya na hindi nila alam kung paano nangyari yon. Hindi nagpapatalo ang babae, ngunit isa sa mga babae nagrereklamo, nasaan raw si JYN nung siya nawawala. Lumihis JYN ng usapan, na nagpunta lang daw siya para kunin si Okaren. Pero nagtataka pa rin sila, baka kailangan nila ng psychic? Ang baril, bulong-bulong silang nag-away, tumayo ang isang babae at kumuha ng baril. Sabi niya may hunting license kaya karaniwan magkamali sa bundok. Napagtanto nilang nanganganib na sila. Si JYN naman ay nagpaliwanag na kahit may lisensya siya, hindi pa rin tama ang manutok ng baril sa tao, maaari itong maging kaso sa batas. Pagdating ng pulis, habang nagpapatuloy ang puwersahang tensyon, pumasok ang pulis sa bahay, tumambad sa kanya ang eksenang may baril sa ulo ni JYN. Ngunit nagtiis siyang huwag pansinin ang ginawa ng pamilya Kito. Pressured sila. Dumating pa ang ibang miyembro ng pamilya Kito. Tinanong si JYN kung bakit siya naghiwalay nang hindi sinabihan. Pati Okaren ay tinanong kung anong team sa soccer ang paborito ni JYN para patunayan ang pagkakaibigan nila. Sa ilalim ng tensyon, agad na sinabi ni Okaren na paborito ni JYN ang Street, Jermaine. Natawa ang lalaki, tila natuwa siya na kilala ni Okaren ang sinusuportahan ni JYN. Momo sa Tsuchino Temple. Lumipat ang eksena kay Momo, pumunta siya sa Tsuchino Temple. Tinanggap siya ng receptionist at pinapasok. Doon, nakita niya sa mesa ang isang kakaibang bagay. Ipinaliwanag ng receptionist, ayon sa alamat, dati isang dambuhalang ahas ang sinasamba doon sa loob ng bulkan. Kapag gutom ito, sumasabog ang bulkan. Kaya nag-aalay ang mga tao ng bata para tumigil ang pagsabog. 200 taon itong nangyari. Ngunit ang tukino na nakalagay sa mesa ay ritual relic na pangturista lamang, marketing daw yun. Ang ahas ay gawa-gawang alamat para makahikayat ng tao at hindi naman talaga ritual na laman alay.
Pag-uwi ni Momo, nang lumabas, tumungo si Momo sa bahay nina JYN. Nakita niya sina JYN at Okaren na nakatali at nakahandusay sa sahig. Sa sofa, nakaupo ang mga babae, sinabi nila na handa na raw ang tatlong alay para sa ritual para sa Diyos na ahas. Labanan, dumiretso si Momo upang pigilan sila. Nahuli siya ng isa sa likuran at tinamaan sa ulo. Naramdaman ni Momo ang pagkahilo na malapit ng bumagsak. Tawa ng mayabang ang lalaki at pinayuhan siyang kumalma. Ngunit dumaldal ang isang tinig mula sa backpack ni Isis, si Grandma Turbo. Tinawag niya ang lalaki ng bunganga, natapilok ito sa isang bote at nahulog. Galit na nagreklamo si Grandma Turbo, gusto lang raw niyang matulog ng tahimik. Momo at ang pasasalama. Nagpasalamat muli si Momo at humiling kay Grandma Turbo na ipagpatuloy ang labanan. Pero nais muna niyang malaman kung sino sila, ang mga taong ito ay hindi niya kilala. Bigla na lang muling lumapit ang mga lalaki kay Momo, kaya agad siyang nagbantay at naghanda para sa sarili. Sinubukan naman ng mga lalaki na pakalmayan siya, at sinabing wala silang masamang balak. Pero hindi natinag si Momo, matatag niyang sinabi na lumayo sila at umalis sa bahay na yun. Sa halip na umalis, mas lalo pa nilang inatake si Momo. Habang naglalaban, ginamit ng isang babae ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan para atakihin si Momo. Napalipad si Momo at nabasag niya ang pader ng bahay. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng pamilya Keo at nagsisigawan habang sinasabi na ang nanay ng pamilya ang pinakamalakas sa kanila. Napansin ng babae na gumamit si Momo ng kakaibang kapangyarihan, isang klaseng telekinesis, kaya agad siyang nagtanong kung ano yun. Pero hindi sumagot si Momo. Sa halip, tumayo siya at pinatayo rin gamit ang hangin ang mga bato na kasama niyang bumagsak. Nagduda ang babae. Sa palagay niya, dumating si Momo para sirain ang kanilang pista, na bahagi ng ritual para sa Diyos ahas. Kapag hindi ito natuloy, baka raw masira ang buong nayon. Kaya mula sa paningin ng pamilya Keo, si Momo ay isang kaaway. Narinig ito ni Momo, at agad siyang sumagot. Sinabi niyang hindi tama ang pumasok sa bahay ng iba at sirain ang lahat. Pinapaalis niya muli ang mga ito. Ngunit ipinaalala ng babae na kailangan daw nilang panatilihing ligtas ang nayon kung gusto nilang patuloy na mag-enjoy sa hot spring. At para magawa yon, dapat raw nilang busugin ang Diyos ahas gamit ang mga handog. Para sa pamilya Keo, sila ang dahilan kung bakit nanatiling ligtas ang nayon. Ang bahay na kanilang kinaroroonan ay dati raw altar kung saan ino-offer ang mga tao sa halimaw. Bagamat nagbago ang itsura ng lugar, iyon pa rin daw ang altar ng mga sakripisyo. Habang nag-uusap sila, biglang lumubog sa lupa si Momo, tila hinihigop siya ng lupa. Naisip ng babae na gutom na raw ang Diyos ahas kaya nagsisimula na itong magpadala ng sumpa sa nayon. Gumamit ng telekinesis si Momo para makawala, pero pinigilan siya ng pamilya Kito. Tumakbo si Okaren para tulungan siya at iniabot ang kamay, pero nawalan ito ng balanse at sabay silang nahulog ni Momo sa buhanging kumakain ng tao. Nang lumingon si Momo pataas, nakita niyang sarado na ang butas sa kisame. Natrap na sila roon, at hindi nila alam kung paano makakaalis. Samantala, nawalan ng balanse si JYN at nahulog din sa kailaliman. Bigla namang lumitaw ang tinatawag na Diyos ahas. Masayang tinanggap ito ng pamilya Kito. Inalok ng babae bilang alay sina JYN, Momo, at Okaren. Nagulat si Momo nang makita na totoo nga ang Diyos ahas, akala niya noon ay kwento lang ito. Doon, ipinaliwanag ni Grandma Turbo na ang nilalang na yun ay hindi tunay na Diyos, kundi isang kurugari. Nang marinig ito, naalala ni Okaren ang mga nababasa niya sa mga supernatural magazines. Ang kurugari ay tinatawag ring Mongolian deathworm. Isang higanteng uod na kumakain ng tao. Habang nagpapatuloy ang ritual, patuloy namang hinihikayat ng babae ang ahas na kainin ang tatlong alay. Pero sinubukan ni Momo na paalalahanan siya, ang sinasamba nila ay hindi tunay na Diyos, kundi isang halimaw na uod na nilalamon ang mga tao. At bigla nga, sinimulang kainin ng higanteng uod ang lahat ng lumalapit sa kanya. Dito na sinamantala ni na Momo at ng iba pa ang pagkakataon para tumakas. Pero bigla, napansin ni JYN na nakahandusay sa lupa sina Okaren at Momo. May hawak sa kanilang mga ulo, at mukhang may kakaibang nangyayari. Lumapit siya para tulungan sila, sabay tanong kung anong nangyari.
Ngunit bigla na lang nagbago ang anyo ni Okaren, naging kakaiba ito at nagsimulang habulin si JYN. Matapos mawalan ng kontrol, sinimulang atakihin ni Okaran si JYN, na natamba sa sahig at walang kalaban-laban. Pero makalipas lang ng kaunti, bumangon si JYN at itinulak si Okaran sa pader, umaasang magbalik ito sa normal. Sa halip, lalo pang lumala si Okaran at nagtangkang saktan ang sarili gamit ang cutter. Mabilis siyang napigilan ni JYN at sinabihan itong tumigil. Bigla namang banta ang isang ahas. Naghagis si JYN ng tasa, at nang marinig ito ng ahas, dito ito sumugod. Napagtanto ni JYN na sa mga tunog pala nakadepende ang kilos ng ahas. Hindi nito naririnig ang boses nila, kundi mga bagay na gumagawa ng tunog sa paligid, katulad ng pagkabasag ng tasa. Habang nangyayari ito, patuloy na sinusubukang saktan ni Okaran ang sarili gamit ang stylus, pero mabilis siyang pinigilan ni Gino. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Okaran sa ganoong estado at sinabi kay JYN na pabayaan na lang siya mamatay. Biglang nagwala rin si Momo at sinubukang saktan ng sarili gamit ang basag na salamin. Tinangka ni JYN na pigilan siya pero hinawakan siya ni Okaran ng mahigpit. Nakapagdulot ng sugat si Momo gamit ang salamin, pero imbes na sa sarili niya ito tumama, nasaksak niya si Lola Turbo. Nalito si Lola pero hindi niya naramdaman ang sakit. Pinuri ni JYN si Lola Turbo sa mabilis nitong pagkilos at tinanong kung ayos lang siya. Sumagot si Lola na hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari, pero pinayuhan si JYN na atali na ang kanyang mga kaibigan gamit ang ribbon sa paligid. Sumunod si JYN, humingi ng paumanhin habang itinatali si Okaran. Pinayuhan siya ni Lola na pati si Momo ay kailangang atali din. Pagkatapos atali silang dalawa, tinanong ni JYN kung ano ba talaga ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Lola Turbo na sina Okaran at Momo ay naapektuhan ng isang divine worm na may kapangyarihang manghimasok sa isip at pasamain ang mga tao sa bahay. Nang marinig ito, naalala ni JYN kung paanong namatay ang kanyang mga magulang, nagpakamatay rin. Napagtanto niyang baka ang nilalang na ito rin ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pero nagtaka siya kung bakit siya mismo ay hindi naaapektuhan. Saglit siyang natahimik, at sinabi ni Lola Turbo na dapat ay alam na niya ang sagot. Biglang ginamit ni Momo ang kanyang telekinetic na kapangyarihan at pinapalipad ang mga basag na salamin sa paligid. Isang piraso nito ang itinutok niya sa kanyang leeg. Ngunit agad itong nasagip ni JYN, iniharap niya ang sarili para tanggapin ang tama ng salamin at niligtas ang lahat. Lumabas sila ng bahay, buhat-buhat niya ang kanyang mga kaibigan. Habang tumatakbo sa labas, nadapa si JYN sa hagdan at gamulong pababa. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang sina Okaran at Momo ay nasa bubong na at tila magpapakamatay. Agad siyang tumakbo para iligtas sila at nakiusap na bumalik sila sa kanilang katinuan. Habang sinusubukan silang gisingin, biglang lumitaw ang divine worm, at tinitigan siya ng malakas na presensya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumalik sa normal sina Okaran at Momo nang hindi nila alam kung paano. Nakiusap si Momo na kalagan sila. Habang ginagawa ito, napansin ni Dot, isang kasama nila, na may lalaking nakatayo sa harapan nila. Pinaghinalaan niyang ito ang nagbalik sa normal sa dalawa. Pagharap ng lalaki, kahit hindi gumagalaw ang katawan nito, ay tumingin ito sa kanila, nagmistulang bangungot. Agad sumigaw si Lola Turbo at sinabing huwag titigan ang nilalang dahil isa itong masamang mata, isang nilalang na pinapasama ang isipan ng sinumang tumingin dito. Kapag napatitig ka, magpapakamatay ka. Sa sandaling ito, napansin nilang ang divine worm ay natigil sa paggalaw. Kaya't agad na umatake si Okaran, pinutol ang ulo ng nilalang. Pero muling tumubo ang ulo nito at muling umatake. Habang tumatakbo, na-realize ni JYN na hindi pala ang ahas ang pumatay sa kanyang mga magulang, kundi ang masamang mata. Bigla niyang nakasalubong ito at napatingin siya diretso sa mata ng nilalang. Nagsimula siyang magkaroon ng bisyon, isang batang nakakulong, pinapanood lamang ang ibang bata habang naglalaro, at hindi makalabas. Dumaan ang mga araw at sinentensyahan ng bata na sunugin habang nakatali sa puno. Habang nasusunog, hinangad lamang niyang sana man lang ay naranasan niyang makipaglaro sa iba. Kinabukasan, nakita ng ilang tao ang katawan ng bata, ngunit gumagalaw pa rin ito kahit sunog na.
Nang subukan niyang makipaglaro sa iba, itinuturing siyang multo. Tanging mga bata lang ang nakakakita sa kanya. Habang sinasabi ng matatanda na guni-guni lang siya, nagsimulang magsayaw ang bata para takutin o aliwin ang mga bata, ngunit lalo lang silang natakot. Mula sa ilalim ng kanyang mga paa, may liwanag na lumitaw. Muling nasawi ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapakamatay dahil sa kakaibang puwersa. Naiwan ang bata, nag-iisa, walang kasama. Kaya't sinubukang lunurin ng pinuno ng pamilya Kido ang bahay para mailigtas ang nayon. Sinubukang iligtas ng maltong bata ang isa pang bata na nakatali sa upuan. Pero bilang multo, wala siyang magawa. Doon nagsimula ang galit ng bata, at naging isang nilalang na gustong ipaghiganti ang sarili sa lahat ng tao. Samantala, napansin ni Momo na tila gusto pa ring lumaban ni JYN, pero pinaalala niya rito na hindi sila handa. Sinubukan niyang hilahin si JYN palayo sa nilalang, pero sinabi ni JYN na hindi ito masama, isa lang itong nilalang na matagal nang nasasaktan. Inakay ni JYN ang nilalang pabalik sa kulungan nito. Hindi maintindihan ni Momo kung bakit, pero pinayapa ni JYN ang nilalang at sinabing tutulungan niya ito. Nang makarating sila sa selda, nakita niyang naroon pa rin ang katawan ng batang dating nilalang. Lumapit siya rito, pero pinigilan siya ni Lola Turbo. Sinabi nitong delikado yun, na isa pa rin itong halimaw na nagpapakamatay ang mga tao. Sumagot si JYN na tao rin ito tulad nila. Kinontra siya ni Lola Turbo, hindi raw ito tao. Nang nagtatalo sila, dumating ang Divine Worm at sumugod. Nagtanong si Momo kay Lola Turbo kung gumagana pa ba ang swerte nito, pero ipinaalala ni Lola na ang kapangyarihang iyon ay hindi talaga kanya. Baka nasa kalaban na ito. Hindi makagalaw sina Okaran at JYN. Pareho silang naparalisa. Doon, nakita ni JYN ang panibagong bisyo ng bata noong buhay pa ito. Humingi siya ng tawad sa bata, na kinamuhian niya ito nang hindi nalalaman ang tunay nitong pinagdadaanan. Biglang bumulong ang bata, nilapitan ni JYN at nalaman niyang nais lang nitong makipaglaro. Tinugon nito ni JYN, sinabing makikipaglaro siya hanggat gusto nito. Pagkarinig nito, sinaniban ng bata si JYN. Tinawag siyang tanga ni Lola Turbo, na mula pa noon ay sinabihang huwag makisangkot sa bata. Muling nabuhay ang Divine Worm at tinangkang saktan si Momo. Pero iniligtas siya ng Evil Eye gamit ang katawan ni JYN. Sabi ng nilalang, layunin na nitong lipulin ang mga tao. Tinawag siya ni Momo bilang si JYN. Pero sinaktan siya nito, tanda na hindi na siya kakampi. Napansin ng nilalang na may kakaibang kapangyarihan si Momo. Sinimulan siyang eye pressure at idiniin sa pader. Nagulat si Momo. Tinawag uli siya bilang si JYN at tinanong kung nasaan na ang dating siya. Sinabi ng nilalang na wala na si JYN, ginawa na niya itong laruan. Ipinaliwanag ni Lola Turbo na si JYN ay may pambihirang lakas at espiritu. Isa siyang perpektong host o sisidlan. Kailangan ang tanggapin ni Momo na wala na si JYN sa kanilang panig. Muli siyang inatake ng nilalang. Pero hamarang si Okaran at bumangga sa kalaban. At saka siya nangakong tatapusin ang nilalang bilang ganti para kay Momo. Grabe, patindi ng patindi ang mga pangyayari sa seryeng ito. Kaya't mag-subscribe ka na at mag-like at share para sa marami pang high-quality recaps na kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.